Attorney for the Damned. By Renier Wires. Alam ni Camberton, sa pamamagitan ng muffled ring, kung alin sa kanyang dalawang telepono ang kukunin. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Sino ang maaaring tumatawag sa kanya sa gabing ito, sa sikretong ito, hindi nakalistang wire. 6 lang sa kanyang mga kliyente sa underworld ang nakakaalam ng numero. 2 sa mga ginoong ito na may pagdududa na integridad ay lumabas na ng pinto, 2 ang nasa Europa, at 1 sa bilangguan. Ang ika-6 ay si Burkhotten. Ngunit Burkhotten ay patay na. Muling tumunog ang muffled bell. Isinara ng mapurol na kamay ni Camberton ang cradled instrument at itinaas ito sa kanyang sasakyan. Wala siyang sinabi. Hindi muna siya nagsalita sa linyang ito. Ang sinumang nakakaalam ng bilang nito ay inaasahang malalaman din ang code word na kailangang bigkasan bago tumugon si Camberton. Kasalukuyan ang salita ay dumating, reference room. Binibigkas ito sa mababa, hindi pamilyar na tono. Sino ka? Garalgal na sabi ni Camberton. Ang kanyang mabilog at maputing mukha ay walang ekspresyon na maskara, maliban sa kislap ng hinala sa kanyang mabilog at mataba na mga mata. Kaibigan ni Houghton, bulong ng hindi kilalang tao. Binigyan niya ako ng number na to. Sabi ko tawagan ko to kapag may jam ako. Anong pangalan mo? Smith, John Smith. Very unusual, sneered Camberton. I've never heard it before. Hindi kita kilala. Teka, makikilala mo ako kapag nakita mo ako. Bakit kita makikita? Dahil marami akong pera para sa legal na payo. Mag-isa ka ba? Oo, ako nga, iginuhit ni Camberton sa naiinip na tono na pinabulaanan ng kasakiman sa kanyang mga piggish na mata. Marunong ka bang makarating dito? I know everything about you that Houghton know. I'll come up the back way like he always did. I'll be there in 10 minutes. Si Horace L. Camberton, abogadong kriminal, sa anumang paraan na sabihin mo, ibinaba ang telepono, sumando sa kanyang upuan at muling tumingin sa gamit sa pahayagan na binabasa niya bago ang pagkagambala. Maaga ng umaga na iyon, ayon sa item, si Burkhotten at 2 Confederates ay binaril hanggang sa mamatay habang ninakawan ang First Industrial Bank of Willow Ridge, isang timog-kanlurang suburb ng Chicago. Ang bangkay ni Houghton ay kinilala ng pulisya. Ang 2 pa ay tila mga recruit ng krimen. Ang kanilang mga pangalan ay hindi pa kilala. Ang tanging panghihinayang ni Camberton, sa pagbabasa ng item, ay nasa kanyang pitaka. Si Houghton ay isang mahusay na nagbabayad na kliyente, at, bagamat hindi siya nangangailangan ng legal na tagapayo noong nakaraang taon, magkakaroon siya, sa malaot madali, kung hindi siya na-mode down. Marahil, sa pagmuni-muni ng abogado, ang estranghero na ito nakakatawag lang ng telepono ay hahalili sa iniwan ng mahal bilang pinagmumulan ng Rivno. Gayunpaman, hindi masyadong sigurado ang isa. Pinakamabuting maghanda para sa anumang uri ng pagdating. Mula sa kanyang library table, inilipat ni Camberton ang isang load na revolver sa kanyang kanang bulsa ng coat. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto at binuksan ang pinakataas na drawer ng kanyang bureau. Mula dito ay kumuha siya ng isa pang may kargang pistol na ibinaba niya sa kanyang kaliwang bulsa. Siya ay walang pasensya na nagpabalik-balik sa 2 silid na binubuo ng kanyang suite sa Avon Arms Hotel, isang receivership skyscraper na matayog sa Diversey Parkway, cast ng Clark Street. Pugad iyon ng mga shyster, racketeer, at matikas na nakasuot ng hoodlums. Karaniwang nadama niya ang perpektong tahanan sa kapaligirang ito, sa anino ng dobleng cross, ngunit ngayong gabi ay hindi siya mapalagay. Kailanman ay hindi pa siya nababahala sa paparating na kaguluhan gaya ngayon, habang hinihintay ang kanyang bisita sa gabi. Sa halip na tawagan na buksan ang pinto at makitang ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang panauhin, binitawan niya ang trangka, umatras sa silid at umupo sa isang tuwid na likod na upuan, na nakaharap sa pasukan. Bawat kamay niya ay ibinulsa sa bulsa, hawak ang baril. Ngayon, naisip niya, kung hindi ko gusto ang iyong hitsura, Mr. Smith, o kung sino man, o kung ano ka pa man, babalikan kita kaagad. Walang sino man ang kukuha ng mabilis sa maliit na Horace. Palihim na halos hindi marinig ang katok na narinig niya ngayon. Ngunit maingay at nanginginig ang kanyang tugon dito. Pumasok ka.
Sigaw niya. Tahimik na bumukas ang pinto. Isang lalaking nakaumbok ang malapad na balikat at matipunong mga braso sa ilalim ng suot niyang jacket na mahigpit na nakabalot at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang kanyang kanang kamay ay nananatili sa kanyang bulsa, na para bang siya rin ay may hawak na sandata. Gamit ang kanyang kabilang kamay ay itinagilid niya ang sombrero na parang tag-init mula sa kanyang noo. "Dernek!" exclaimed Camberton, tumatalon sa kanyang mga paa. Hindi nagkakamali ang pangalan ng bisitang ito. Halos araw-araw ay nakalarawan ang kanyang mukha sa mga pahayagan. Siya ay si Anton, Tony, Dernek, na malawak na na-publicized bilang Public Enemy No. 1 Nanogram America. "Kaya't kilala mo ako." Pagkatapos ng lahat, ang estranghero ay umungol, mapanghamon na inilabas ang kanyang panga. "At alam mong may gantimpala na 25 engrandi sa aking balat." Pero, binulsa niyang itinaas ng bahagya ang coat, "Don't think you'll collect it. Tsaka kaya ko ng higit sa doble ang ante kung magtatrabaho ka sa tabi ko." Ang mataba at matako na mukha ni Camberton ay napalitan ng malangis na ngisi na pinaniniwalaan niyang isang matamis na ngiti. "Let's be friends," aniya, sabay abot ng kamay sa pagtanggap. Napangiti si Dernek sa gilid ng kanyang bibig habang hawak niya ang malalambot na daliri ng abogado sa kanyang sariling kamao na parang ham. "Okay. Now you're my mouthpiece and you'd better be a good one. That's what I need." Ipagpapatuloy ang part 2.